Alam niyo bang kung gusto niyong dumami ang pera mo, ay meron kang mga bagay na dapat ginagawa. Sapagkat ang buhay natin ay dapat mo ring inaayos para maging maayos ang takbo ng pamumuhay at takbo at pasok ng kaperahan. Ang pakikisama sa kapwa ay isang bagay na dapat mong ginagawa. Sa loob naman ng bahay, dinakailangan din ang pagsasama ng buong pamilya ay intact at maganda. Sapagkat ang pamilyang nagsasama-sama at nagmamahalan ay malaki rin ang aspetong nabibigay upang ang takbo ng pamumuhay ay maging maganda. Kaya naman simulan mo ang isang magandang pagsasama para sa ganon ang buhay mo ay maging maligaya. At dapat alam mo rin ang mga dapat mong alisin sa tahanan na magdadala ng kamalasan para sa ganon ang daloy ng kaperahan ay magpatuloy. Simulan natin sa paglalagay ng mga swerteng halaman. Alam mo bang kapag ikaw ay naglagay ng mga swerteng halaman sa iyong tahanan, ang swerte ay papasok at dadaloy rin sa iyong buhay. Ngunit tandaan mo lamang na mainam na inilalagay ay mga swerteng halaman. Ang mga gumagapang ay alisin mo sa listahan. Maaari kang maglagay ng money tree, lucky bamboo, jade, snake plant at iba pang maswerte. Sa pintuan naman o labas ng bahay, kinakailangan mong maglagay ng mga hanging object na tumutunog at gumagalaw sapagkat ang mga bagay na to ay malakas ding magpasok ng kaswertihan sa tahanan. Ang mga tunog kasi ng mga wind chime ay nagtataboy ng negatibong enerhiya. Ang mga tunog na nililikha nila ay maaaring makatulong para alisin ang kamalasan. Ganoon din naman ang mga kristal. Ang mga kristal kasi sa bahay ay maaaring humigop at magtanggal din ng kamalasan. Kapag meron ka ng mga bagay na to ay natitiyak ko sa iyong dadaloy ang malakas na enerhiya ng positive chi. Kaya pwede kang maglakay ng crystal ball o magsabit ng crystal ball sa iyong tahanan para sipsipin at tanggalin nito ang iba't ibang uri ng negatibong enerhiya. Ang mga yin kasi na tinatawag na negative energy ay kapag nakontrol ay makokontrol din ang kamalasan mo sa buhay. Kaya mas mainam na meron kang mga kristal o kahit crystal ball sa pintuan. Pagdating naman sa mga prutas, alam mo bang sa loob ng tahanan ay huwag kang magpapaubos ng pera sa iyong hapagkainan o pagkain man lang. Kapag naman sa iyong banyo, tiyakin mo na laging malinis ang mga ito. Kapag malinis ang banyo, malakas din itong makatulong upang dumaloy ang swerte sa buhay mo. Huwag mong hayaang madumi, pati na rin ang sarili mo. Mas mainam na naliligo ka araw-araw o kaya naman nililinis mo ang iyong katawan. Pagdating naman sa kusina, huwag mong hahayaan na ang lutuan mo ay madumi. Dito kasi natin iniluluto ang mga abundance at prosperity. Kapag madumi ang kusina, maaaring ang abundance ay makontrol ang pagdaloy sa ating tahanan. Huwag mo rin pagtatabihin ang mga kalan at ang elemento ng tubig. Ang lababo at ang mga kalan ay hindi pagtatabihin sapagkat magkalaban ang elemento ng apoy at elemento ng tubig. Kapag nalaman mo na iingatan mo ang tahanan mo, magiging maganda ang daloy ng kaperahan sa iyo. Huwag mo ring hahayaan na umaapaw at nasasayang ang mga tubig dahil pera ang katumbas niyan, pagsasayang ng pera. Sikapin mo rin na ang loob ng tahanan ay palaging malinis sapagkat ang isang bahay na maayos at malinis ay nagpapasok ng maraming blessing at kaswertehan sa buhay.
Huwag mo ring hahayaan na maraming na-stack na negative energy. Kapag kasi na-stagnant yan, dumadami at dumadami rin ang negative energy. At kapag dumami ang negative energy, nagiging mabagal ang flow ng kaperahan sa buhay mo. Pero kung maayos ang lahat, maayos din dadaloy ang pera sa buhay mo. Lalo na sa kusina mo. Kapag nagluluto ka, ang mga usok na nilalabas ng pagluluto ay nag-iipon-ipon yan at nagiging stagnant. Mas mainam na may sumisip-sip sa usok na yan at hindi mo natili sa bahay. Palagi ka ring manalangin at mag-meditate. Kapag relax ang katawan, mas maraming flow ang kaperahan. Ganun din naman kapag ang kitchen mo ay maayos at malinis. Dito natin ginagawa ang pagkain kaya dapat malinis. Ganun din naman ang living area. Sa living area kapag maaliwalas at maluwag kung saan nakakapasok ng malayang positive chi, malaya rin pumapasok sa loob ng tahanan ang mga blessings sa buhay. Huwag mong hahayaan na maglagay ng mga malulungkot na painting kasi ang malulungkot na painting na yan ay maaari ding mag-attract ng kamalasan at mamanifest mo ang kalungkutan. Kaya mas mainam na iiwasan mo ang bagay na yan para maiwasan mo rin ang dulot nitong kamalasan sa iyong buhay. Isang maaliwalas na bahay ay magdudulot at magpapasok ng maraming kaperahan. Kaya kinakailangan ang bahay mo ay maluwag at huwag mong siksikan ng sandamakmak na gamit. Mas mainam kasing nakakadaloy ang positive chi. Kapag nakakadaloy ng malaya ang positibong enerhiya, malaya din ito makapagbibigay sa iyo ng matinding kaswertihan. Iwasan mo ang sobrang daming gamit dahil kapag napuno ng bahay mo ay malas po iyan. Pagdating naman sa loob ng kwarto, huwag mong hahayaan na ang kama mo ay kitang-kita sa isang salamin. Nagre-reflect kasi ito ng pagdodoble kung kaya't maaaring madoble ang kapareha. Huwag ka rin magtatrabaho sa loob ng kama o higaan mo. Ang higaan o kwarto ay ginawa para sa pagpapahinga. Ang pagtatrabaho ay maaaring mag-ubos ng lakas at enerhiya. Gawin mo yan sa living room o sa office, wag sa kwarto. Pagdating naman sa banyo, sikapin mo na kung ikaw ay maglalagay ng salamin, ang salamin ay hindi nakatapat sa pintuan. Ito kasi ay tinatawag na lagus-lagusan. Pagpasok ng swerte ay agaran din itong lalabas ng iyong tahanan. Kaya naman ang swerte ay hindi nananatili sa iyong buhay. Kaya't kung may salamin at hindi na ginagamit, mas mainam na takpan yan para ang enerhiya na maganda ay manatili sa tahanan. Sa pagluluto naman, sikapin mo na habang ikaw ay nagluluto, malinis ang kapaligiran mo para ang pagkain kinakain mo ay magbigay din sa iyo ng sustansya, lakas at enerhiya, pati na rin safetyness. Pag ganito ang uri ng kusina, swerte po yan. Ang isang maaliwalas, maganda, maluwag na katahanan ay magbibigay ng magandang resulta sa kaperahan.